Maayong adlaw, aniya na pod si Pastor Eric para paghatod sa inyo sa pulong sa Ginoo. Ako i-share karon. When truth threatens your control. A sermon from the book of John, chapter 12. No? Ang main text nato is John chapter 12, verses 42 and 43. Nagaingon, nevertheless, among the chief rulers also many believe on him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. For they love the praises of men more than the praise of God. Mga igsoon, ang John chapter 12, dili lang ordinaryong istorya sa disagreement sa reliyon. Kini, usa ka banggay tali sa kamaturan o sa sistema. Banggay tali kang Hesus o sa mga tao nga nahadlok mawalaan o kontrol. Dagang tao nagunona nga mga Pharisees wala motuo kang Hesus tungod kay kulang ang ebidensya. Apan dili na mauna nga tinuod, no? Tinuod. Nakita nila ang milagro. Nakita nila si Lazarus nga namatay apan nabanaw. Nakita nila ang kadaghanan nga misunod kang Hesus. Pero bisan nakita nila ang gahom sa Dios, misupak gihapon sila. Nganuman, kay usahay ang pinakadako nga papag sa pagdawat kang Kristo, dili kakulang sa ebidensya, kundili kahadlok nga mawadan o kontrol. The miracle, no, that shook the system. No, milagro nga nag-uyog sa sistema. So wala pa ang John chapter 12. Sa John 11, chapter 43 to 48, adunay na itabo nga nagpakurog sa reliyosong sistema. Kipanaw ni Hesus si Lazarus. Dili kini kamay nga milagro. Upat na kaadlaw patay si Lazarus. Pahong lawas na. Wala na'y paglaom. Apan mitingog si Jesus, Lazarus, come forth. Ug ang patay, di bangon. Mga igsoon, dili na mahimong i-deny sa mga leader. Maugani sa John chapter 11, verse 47, nakapangutana sila, what do we? No? For this man doeth many miracles. Wala sila ningon, fake na. Tinuntura na. Kabalo sila nga tinuod. Pero imbis nga mosimba sila kang Kristo, nagmeeting na noon sila unsaon pagpatay kaniya. Murag tao karon nga kabalo nga tinuod ang pulong sa Dios. Kabalo nga sala ang ilang gibuhat. No? Kabalo nga kitawag sila sa Ginoo. Apan tungod kay basin, no? Mawala ang ilang negosyo, ang ilang barkada, ang relasyon,
ang popularidad, ang platform, musukol gihapon sila kang Isus. No? Adlok mawadan pa. Kayo sahay, ang tao dili mubiya sa kamaturan tungod kay sayop kini. Mubiya sila kay mahal ang ilang isurrender. No? O, diri nato makita ang mas laom nga background sa John chapter 12. Kini dili lang spiritual issue. Political ni. Economic ni. Social ni. O religious kini. No? The temple system was their life. No? Moro ito ilang kinabuhi. Sa John chapter 9 verse 22 nangingon, these words spake his parents because they feared the Jews. Sa panahon ni Jesus, ang temple o sinagoga dili lang simbahan. Mao kini ang sentro sa ilang identity. Mao kini ang sentro sa ilang negosyo. Mao kini ang sentro sa ilang social life, sa ilang reputasyon, sa ilang kultura. Kung ma-excommunicate ka, murag kipapas ka sa sosyudad. Posibleng wala na'y pakinegosyo nimo. Likayar ka sa pamilya. Taklikdan ka sa komodidad. Mawadan kag dungog. Munang dagang tao sa John chapter 12 nito kang Isus. Apan dili mo confess. Ngano? Tungod sa kahadlok. No? Mga igsoon, tinuod yun ka, mahal usahay ang pagsunod kang Kristo. Nayo bandiri, gusto musunod kang Isus. Pero, pasin katawan ka sa barkada. Naay gusto mo alagad, pero pasin masuko ang pamilya. Naay gusto mo barog sa kamaturan, pero pasin mawadan o kita o income. Mao na'y kaimtang sa dagang tao sa John chapter 12. Isa pa, napod sila yung the fear of Rome. Anlupot sila sa Roma. Sa John chapter 11 verse 48, yun pa nila, if we let him thus alone, all men will believe on him, and the Romans shall come and take away both our place and nation. Okay? Paminawag yun na. Our place. Dili lang sila nahadlok alang sa nason. Nahadlok sila mawalaan sa ilang pwesto. Sa panahon sa Roman occupation, kitugutan sa Rome ang Jewish leaders nga magdumala basta peaceful lang ang tanan. Pero kung adunay moment nga murag rebellion, musulod ang Roma, no? O si Jesus kitawag nga King of Israel, Son of David, Messiah. Para sa Rome, dangerous kayo na. Kasi si Caesar dapat ang supreme
authority. Mao nga ang mga leader na adlok. Kung mosamot ni Jesus, basin kupunta sa Roma. Ug tinuod, mga 40 years later, sa 70 AD, kikupa sa Rome ang Jerusalem ug ang templo. Busa, ang ilang kadlok adunay historical basis. Pero, instead nga maginulsol sila, gipili nilang protektahan ang sistema kaysa surrender sa Mesiyas, sa Mesiya. No? Murag, pareho karon ba? Daghang tao karon, mas importante ang career kaysa conviction. Mas importante ang image kaysa integrity. Mas importante ang applause o palakpak sa tao kaysa approval sa Diyos. O mao ni nga ang pinakadelikado kung ang reliyon mahimong mas importante kaysa relasyon kang Kristo. No? Makita mo yun na to, no? That they love praises more than God. No? Daikon sila. Sa John chapter 12, verses 42 to 43, yun pagani, they love the praises of men more than the praise of God. Mga igsoon, mao niyang sentro sa problema. Garbo, no? Dili ignorance, dili lack of evidence, kung dili pride. Naay mga tao nga willing mo attend sa church. Basta di lang sila mag-usap. Willing maminaw sa sermon, basta dili lang mo surrender. Willing moingon, mituo ko kang Isus, pero dili willing nga si Isus mahimong Lord sa ilang kinabuhi. Kay kung si Isus mahimong Ginoo, na sila'y usbon. O maunay kadlok sa daghang tao. Kay si Jesus mo expose sa tinagong sala, mo convict sa mga nag-compromise, mo guba sa idolo, mo hagit sa flesh or unod, o moingon, follow me, sunda ako. Daghang tao gusto og Savior, pero dili gusto og Lord. Gusto sila maluwas sa impyerno, pero dili gusto nga si Kristo maghari sa ilang kinabuhi. Makita mo yun nila, no? Yun pa, Jesus always threatens corrupt systems. Ang mga Parisiyo na ikukma sa kontrol. O sadyang misulot si Jesus, natarog ang ilang sistema. Kaya kung si Jesus gyud musulot, dili siya mupuyo uban sa mga hypocrites. Di ba? Dili siya muuyon sa korupsyon. O dili siya mahadlok sa religious pride. Jesus cleanses. Jesus exposes. Jesus confronts. Mao nga daghang tao ganahan og safe
Jesus. Kanang Jesus nga dili mo rebuke, dili mo convict, dili mo demand o pagkabalaan o holiness. Pero ang biblical Jesus moingon, repent, paginulsol. Matthew chapter 16 verse 24 gingon, if any man will come after me, let them deny himself and take up his cross and follow me. Mga igsoon, ang cross dili decoration, instrumento na sa kamatayon. Ang tinuod pagsunod kang Kristo adunay kamatayon sa flesh o unod. Murabag doktor ba nga nakakita og cancer sa imuha, kung tinuod siyang doktor, dili siya musulti, pasyente, okay ra ka, okay ra na. Isulti niya ang tinuod, bisan sakit. Mausap si Jesus, dili siya muani aron komportablihon lang ta. Miani siya aron luwason ta gikan sa sala. Money, danger of secret belief. No? Sekreto nga pagtuo ba? Dagang rollers nito, pero wala mo confess. Secret believers. Mga igsoon, dangerous kayo ng faith na perbilang tago. Sa Romans chapter 10 verse 9, iyon pa, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, no? Wala ikuyon ba? Pero ang tinuod nga faith, eventually mo confess kang Kristo. Oo, naay kadlok. Oo, naay pressure. Pero ang grasya sa Diyos muhatag o kaisog. Challenge na ito, di ba? Unsa may kamit sa pagkangkon nga magtutuo ka kung ang imong kinabuhi walay ebidensya nga si Kristo imong hari. Unsay kamit sa church attendance, di ba? Kung ang imong heart control kiyagapon sa garbo, di ba? Pride. Unsay kamit sa reliyon kung wala kay surrender. Pastilan. Mga igsoon, ang pinakatrahedya sa Pharisees, dili kay wala sila kakita og milagro. No? Ang pinakatrahedya, nakakita sila sa kamaturan. Apan, kikog pa nila ang ilang kontrol labaw sa Diyos. Nakita nila si Lazarus nga buhi. Nadungog nila ang mga pulong ni Jesus. Nakita nila ang gahom sa langit. Apan ilang giingnan ang ilang kaugalingon. Mas importante ang among pwesto. O pa sinapod diri karon, kabalo kang kitawag ka sa Ginoo. Kabalo ka nga kinahanglan ka maghinulsol. Kabalo ka nga kinahanglan nimo i-surrender imong kinabuhi kang Kristo. Pero napakay
huptan nga garbo, pride. Napakay gihuptan nga bisyo. Napakay gihuptan nga imoralidad. Napakay gihuptan nga reputasyon. Napakay gihuptan nga relationship. Napakay gihuptan nga kontrol. Mga igsoon, paminawa ko. Walay tao nga makaluwas sa iyang kaugalingon pinaagi sa reliyon. Ang Pariseo, mga Parisees, reliyoso kaayo, pero layo sa Diyos. Ang kaluwasan, wala sa sistema. Wala sa tradisyon. Wala sa performance. Ang kaluwasan, naa kang Hesus Kristo lamang. Sa John chapter 14, verse 6, nagayon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus, miadto sa cross, kidala niya ang imo o akong sala. Kipubo niya ang iyang dugo. Kilubong siya o nabanaw siya sa ikatulong adlaw. O karon nagtawag siya. No? Nagtawag siya diyan nimo. Come unto me. Duol ka nako. Ayaw lata nga mawala ang tanan bago ka mo surrender. Kay unsay kapuslanan nga madaog nimo ang kalibutan apan mawala ang imong kalag. Munang sa Mark chapter 8 verse 36 kaingon, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Diba? Karong adlaw, ayaw piliya ang daig sa mga tao. Piliya si Kristo. Ayaw protektay ang imong garbo, imong pride. I-surrender imong kinabuhi. Ayaw pagkikuma sa kontrol. Labaw sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga freedom, kagawasan, dili makita sa pagdumala sa imong kaugalingon. Makita kini sa pagsurrender kang Hesus Kristo, kang Jesus Christ lamang. No? Amen? Magampo ta. Lord, salamat sa imong gipadayag kanamo karon nga pulong. Ang pagkampo, dili lang kami mahadlok sa uban. Magkahadlok, mawadanok, reputasyon, katawan, kundili, amog yung tindugan, barukan. Kung kami, nagsunod kami ni kanimo, amog yung i-deny among kaugalingon para may pakita nga ikaw ang among Ginoo. Salamat, Lord, aning pagtulunan sa John chapter 12. Dagan karon ang nagtuo kang Hesus, pero kalikay-likay. Akong pagkampo nga kini sila makabaton kayon o insakto nga kaisog para musunod kanimo, Ginoo. Salamat sa imong dakong gugma, kaluoy o kapasayloan. In Jesus' name we pray. Amen. Igsoon, salamat sa pagpaminaw, no, sa mubona ko nga mensahe.